Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon, i-analyze natin ang last round games. Ayan, natapos na rin ang Sinky Field Cup. At unahin natin sa laro nila Wesley versus the World Chess Championship Challenger, Gukesh ng India. At isusunod natin ang laro ni Nodirbek Abdusattorov at ganun din ni World Champion versus MVL. Ayan, 3 games po ang i-analyze natin. Kaya pakipagtyagaan nyo po. Sana ay matapos nyo nang makapulot tayo ng ika-i-improve natin ng chess. Ang ginawa dito ni Gukesh nag D4, Knight F6 si Wesley. Nag C4, E6, Knight C3, last round. Tinirahan ng Nimzo Indian. Ayan. Sharp ang depensa na yan against D4. Kumapture sa C5 at nag Knight A6. Ayan. Sa Nimzo, pag kinapture yan, okay lang na ibitin muna kasi anytime naman mababawi yan eh. Bishop D2 para ma-stop ang pin. Nag Knight takes C5, E3, Bishop takes, ayun, pag Bishop takes C3 mga kamatsas, nawala po sa record dito sa chess.com. Ang natural na ginagawa na palagian dito ng black, nagka-castling lang. Ayan, tingnan natin itong tira ni Wesley na Bishop takes Knight kagad, in exchange kagad. Bishop takes at nag-Knight CE4, Bishop B4. Ayan, medyo pinigilan muna dito ni Gukesh ang pag-castling ng black. Syempre magka-castling din. Nag D6 tinakpan at nag Bishop E2, Queen B6 inatake muna ang bishop, umatras at nag-castle, castle din. Nag E5, ayun, para makawala naman, makalabas ang light square bishop ni Wesley. At the same time, syempre, para makontrol din ng D4, hindi basta-basta makalundag or maka-activate ang knight dyan. Nag-Knight D2, ayan, dyan na lang pumunta. Rook D8 para makaiwas din sa pin at extra depensa din sa D6. Nag-Knight takes E4, Knight takes E4, Queen C2 at nag-Bishop F5, ayun, dinipensahan. Nag-Bishop D3, pamwersa. At dito mga kamatsas, napuri ng computer engine ang tirang ito. D5, ayun. Na kung tutuusin parang kakapturin lang, di ba? Pero nag-Rook AD1 lang si Gukesh. Ayan. Ano ang mayroon? Halimbawang capturin ang pawn sa D5. Nakabitin pa naman yung knight sa A4. Mag-Rook AC8 muna. Yan ang kainaman ng tirang D5. Huwag munang bawiin. Okay? Halimbawa kung ang gawin ay Queen B1 para masabing maintain ang pagkakapin, kaso magkakaroon ng Knight D2, double. At kapag nag Queen D1, syempre kakapture muna sa Bishop D3 para nakaturo pa sa tore. Okay? Etc. etc. Lamang po ang black dyan. O, ayan. Balik tayo. Nag-Rook AD1 si Gukesh. Rook AC8 si Wesley. Queen B1, ayun, umatras na. Yan, sakto na yan. Kasi wala namang Knight D2 na magdodouble. Nag-Bishop G4. F3, hindi pwede kasi may Queen takes, ano? Nag-C takes D5. Grabe, sumabay si Gukesh, oh. Bishop takes D1. Bishop takes Knight. Nagpa-quality down po dito si Gukesh. So, quality up dito si Wesley. Pero, iiwas pa to. Bitin nga lang yung pawn H7. Bishop E2. Rook E1. Bishop C4, ayun, para mapabagsak yung pawn D5. Pumitas muna ng pawn, King H8, at obligadong umalis yan. Bishop F5, ayun. Para magkaroon ng tempo muna sa tore, pero napakawais po ng ginawa ni Wesley dito. Pakiguess nyo po yun, good move na naman. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bishop takes D5. Excuse me po. Okay, binalik lang. Kasi ganito mga kamatsas, no, dumarating talaga sa pagkakataon na dapat ibalik eh. Halimbawa kung ang gawin ng black dito or ni Wesley ay Rook C7, magdi-D6 din eh. At mang-aargabyado yung paspo na yan. Okay, at may Queen E4, mga ganon, tapos biglang check-check, etc. etc.
Ayan. Kaya dito, ito na yung pagkakataon na iniwang principle ni Karpov. Si Karpov kasi ganun former world champion Anatoly Karpov. Quality up siya, binabalik niya yon para lang maging safe ang position at makuha niya ang kahit pa paanong maliit na advantage. Capture pero dito slightly better pa rin si Gukesh, ano? Rook D1, Queen C6. Ayun, very practical ang ginawa ni Wesley. So may threat sa G2. F3. Ayan, dito mga kamatsas. Aba, talagang hindi lang good move ang binigyang grado dito sa tira ni Wesley. Brilliant! Queen B6. Dalawang exclamation mark. Brilliant move yan mga kamatsas. Ayan, sacrifice yung bishop sa D5. Nag-rook E1, dinipensahan lang. Bakit? Ano ba mangyayari kung capturein ng buo ang bishop sa D5? May queen takes E3 check. King F1, papasok ang napakalakas na atake. Aray nako, ang sakit niyan. Queenless, talo na yan. Okay, talo na puti. Balik tayo. Kaya, tama naman yung tira ni Gukesh. Rook E1, depensa, and another brilliant move mga kamatsas. Nagpaula ng brilliant move dito si Wesley. Nako, sige, ipapassel ko na sa inyo. Puzzle number 2 tayo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Brilliant. Bishop takes A2. Ano ang laman ng tira na yan? Gustong gusto ng computer engine. Accurate. Kinapture. Sinundan pa ng another super brilliant move. Rook C1. Sacrifice. O yan, kitang-kita nyo ang grade na binibigay ng computer engine. Ha? Rook takes C1 and Queen takes E3 check. Double. King F1, Queen D3 check. Ayun. Hindi pala kakain muna. King E1, Queen E3 check. King D1, Queen D3 check. Hey, King E1, Queen E3 check. Oh, King D1, Queen D3 check. Hey. King E1, naparap song na naman dito si Kots. At yung palang tatlong binitawang brilliant moves. Tabla. Tabla. Okay lang, at least safe naman ano. Pero kita nyo naman computer engine na nga ang nagbigay ng brilliant moves O baka pagalitan nyo na naman si Wesley yung mga ayaw sa tabla. Brilliant moves, tabla. At least accurate, 'di ba? Yun ang binigay ng computer engine Mabigat din naman kalaban talaga si Gukesh. World Championship Challenger yan this coming December. Na makakalaban ni Ding Liren, di ba mga kamatsas? Okay, so yan po ang last round ni Wesley. Ngayon, lipat naman tayo sa nagkapisakang laban. Pag-aralan natin. Dito muna tayo sa laro nila Abdusattorov versus Nepo. Ayan, medyo mabilis lang po ang bakbakan nila bago tayo lilipat sa laro nila MBL at ni World Champion Ding Liren. Yan. Nag-D4 si Abdu, Knight F6 si Nepo, Knight F3, G6, at nag-C4, Bishop G7, Knight C3, D5. Granfell defense ang pinasok ni Nepo. Nag-E3, ayan, simpleng buhay lang. No, ayaw i-complicate ni Abdusattorov. Nag-Castle, Bishop D2, C6, Queen B3, at nag-Queen B6. Kung tawagin pala ito ay modern, quiet variation ng slab defense na. From Granfell, naging slab defense na. Queen A3, atake sa E7, at nag-Bishop G4. Ayan ang mga kargang malalalim. Nag-Rook C1 lang. Okay? Kasi po, kung ka-capture doon, may capture din naman sa B2, maiiwanan ng Queen yung pawn sa B2. Kaya hindi pwedeng basta-basta ka-capture at bibitawan. Okay? Kaya nag-Rook C1 lang dito, bookline pa rin. Knight BD7 na wala po sa pagka-bookline. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Rook C8 mga kamatsas. Yan ang madalas ginagawa sa old line. Pero dito tayo sa Knight BD7 at nag-C takes D5. C takes D5. At nag-Bishop E2. Ayan, ready to castle na si Abdusattorov. Nag-Rook FC8. Siyempre, develop yung Rook. And nag-castle. Bishop F
E8, ayun, dinipensahan na yung E7. At the same time, may pinaplano ang Black to play E5 na magkakaroon ng malakas na discovered attack dyan. At nag-Knight A4, atake, Queen D8, Queen B3, Rook CB8, Knight C3 at nag-E6. Ayan. Para depensahan, nag-H3, Knight E4 at nag-G4. Okay, sumabay ng atake. Knight takes C3. Good move. Siyempre, may tempo threat pa. Obligadong paslangin muna yung knight na yan. May paslang. Bishop E4 at dito po nag-Knight E5. Ayan. So, equal, no? Knight takes E5, D takes E5 at nag-Queen H4. Ayan, pasok si Nepo. Hanap-hanap kalik-kalikot. At dito po, nag-Bishop E1. May karga dito si Abdu. Pinapakain po yung pawn sa H3. Kinain nga. Okay? At nag-F3. Good move. Okay, ang tanong dito, saan pupunta ang Bishop sa E4? Saan pupunta? Yung Bishop E1 kahit papaano nakasuporta yan sa G3 square. Hindi makaka-check ang black dyan. Walang perpetual check Nag-Bishop H6 dito si Nepo at binigyan po ng gradong bad move. Ayun, na bad move. Ang tamang continuation pala, Rook C8. Naku po, pambihira, ang lalim pala. Papaano kung, sige, capture muna. Takes, F takes E4, may Rook C1. Yan ang malalim. Yan ang malalim. Pero yan ang accurate. Ang idea po niyan ay kakapture na sa Bishop E1 and may perpetual check. Kagaya ng naging laro ni Wesley. No? 3 brilliant moves. Then draw. Perpetual check. Ayan. Pero hindi naabot yan. Hindi po nakita ni Nepo ang ginawa niya kasi Bishop H6. Ayun. Dito mga kamatsas, ano kaya ang accurate move na gagawin dito or ginawa ni Abdu Satorov? Kakainin na ba kagad yung Bishop E4? Or merong ipinaghanda si Abdu na napakalupait na tira? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Grabing accurate to. May Rook F2 pala. Hindi rin pala basta-basta makakawala ang Bishop. At ang matindi pa nito ay yung paparating na Rook H2, aray nako, queenless. Si Nepo. Ang ginawa na lang, nag-Queen G3 check na lang, then another bad move ulit. Kung computer ang patitirahin, ito po ang gustong gawin. D4. Tapos mag-Rook H2, magbi-Bishop takes E3, may Queen takes Bishop, may Queen takes Rook. Ayan, capture, babawi, and F takes E4. Yun nga lang mga kamatsas, Bishop pair pa rin yan. And yung pawn sa E3, naligaw yan, overextended yan. Napakadali pong pabagsakin yan. Kung mag-Rook C8, baka harangan lang ng Bishop yan muna. Then kuhanin yung pawn and ipaparamdam yung 2 minor pieces advantage versus Rook. Ayan. Okay, balik tayo mga kamatsas. Pero, ang ginawa dito, nag-Queen G3 check nga, Rook G2 harang, ayun na lang pala ang pinili dito. Ayan, pero sunod-sunod po, sunod-sunod. Ang napakagagandang tira ni Abdu Satorov. Tusok muna sa Reyna. Grabe, ganda. Queen F6 and saka kumapture sa Bishop. O di may tempo threat pa. Pero ginawa, nakipagsabayan na lang si Nepo. Ano plano? Pag kinapture to, ano plano? Kakapturein lang yan Pero, sabi nga ni Lasker, find the better one. Kahit na may good move ka pang nakikita. So, Rook F2 para talagang mataboy muna ng mataboy, papalayo ang Reyna hanggang sa maging passive. Pero dito po, nag-resign na si Nepo. Kasi halimbawa, kung mag-Queen E7, ito pa nga gagawin Rook C7, Grabing sunod-sunod na combo. Napakalakas po ng ginawa ni Abdu Satorov. What a game by Abdu. Bagsak si Nepo. Okay. So,
Matindi. Susunod naman natin itong huling game. MVL versus World Chess Champion Ding Liren. Pag-aralan natin. White dito si MVL. Ayan. Si Firouzja, tinalo po si Ding Liren. Itong si MVL at si Firouzja magka-teammate, parehong taga-France. Maaring tinuruan din ni Firouzja, ganito gawin mo, ganito ko tinatalo yan. Uubra ba si MVL? Or babawi si Ding, tinalo ko ng ka-teammate mo ha, etong sayo. O, pag-aralan natin. Nag-E4 si Ding, sorry si MVL, nalito na. Nag-E5 si Ding, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez. Spanish classical approach. Bishop A4, Knight F6, nag-D3, dinipensahan muna. Approaching close, Ruy Lopez. Bishop B3, Bishop C5. Hanapin natin novelty. Patirahin ko muna yung database opening. C3, D6, Bishop G5, H6, Bishop H4, Bishop A7, Castle, Knight A5, Bishop C2, iniilag talaga yan. C5, ayun. So pagtira po ng C5, typical naman ito, no? Pero based sa record dito sa Ruy Lopez, G5 ang palagi ang ginagawa. Sa ganitong variation, kinukulong yung bishop sa G3. Okay, balik tayo sa ginawang C5. Typical theory pattern. Knight B D2, G5, ayun, sa kasinundan. Bishop G3, nag-Knight H5, ayun, para atakihin ang bishop. Nag-H3. Bakit nag-Knight H3? Ba't kailangan? Talagang ini-invite si Ding na kainin mo ang bishop ko. Pag kinain, magkakaroon ng atake sa F-file. Nag-Rook B8, hindi mo na kinain, ano? Kasi ito pong Knight sa H5, flexible naman. Pwede namang dalhin yan sa F4. Malakas din sa F4 yan eh. King H1. Kakaiba talaga si MBL. Oh. Iba talaga mga tirada. Rook B7, Knight H2. Okay, Knight H2. Threat sa Knight. At nag-Knight F4. Hindi talaga type itong kasi makakatulong sa puti. Magkakaroon pa ng bukas na pang-atake. Knight G4. Ayun. Nag-maneuver naman. Kumambyo. Dadalhin sa E3 to control the D5 and F5 squares. Nag-H5. Knight E3, nag-G4. Ayan, inatake ng inatake. Obligadong humanap ng way para isarado yan. Siyempre, kailangan takpan ng potential na pagbubukas niyan. Knight G6, inatake ang H4 at nag-Queen to E1. Queen E1. Nag-King F8. Ayun. Nabad mo ba ang tira ni World Champion? Dapat daw ang tira ay C4. Ayun pala. Malalim nga lang. Para lang magkaroon ng effective control ang Dark Square Bishop. And kung maghahataw ng kain-kain dyan, mabubuksan din naman yung pressure sa B2. Malalim yung C4. Ano? Yung palang accurate dyan. No, balik tayo sa ginawa. King F8. Pero, what if Knight takes H4? Paano kung ganyan ang gawin? Isang pawn yan. May F4 kasi mga kamatsas. Magkakaroon ng tempo attack sa knight. Mangyari, aatras yan. Tapos F5, didiretso. Ka-counter H4, Bishop H2. Yun lang. So paano kung hindi ko counter? Wait lang mga kamatsas ha. Gusto ko lang maliwanagan. Halimbawa, simpleng itakbo lang natin. Magbi-Bishop H4 na. So dito, nakalamang nga ng isang pawn ng black pero positionally, maganda pa rin ang puti eh. Ayan, may pasok na ganun. Bukas na bukas kasi yung D5 square eh. Lulundagan lang yan. So, positional, tapos may check, etc. etc. Losing dito ang black. Kaya, pain yung pawn H4, hindi kinapture. Balik tayo sa King F8 World Champ. Nag-F3 para basag. Nag-C4, ayun, nakita rin ni Ding. At kumapture, ayun. Namali din naman ng evaluation dito si MBL. Dapat daw ang tira ay Knight D5. Diyan pala lulundag. Okay? O, balik tayo. Kumapture sa C4. Bishop takes E3 muna. Pinitas muna. Good move. Queen takes E3. Knight takes C4. Knight takes C4. B takes C4.
at nag B4. Ayan, para mawala na ng problema sa ina-attacking B2 pawn. Kung mag-end pass ang capture, kakapturein lang po ng A pawn, magkakaroon pa ng pressure ang black sa A6. Kaya ito na lang ang kinapture. G takes F3, Queen takes F3, nag-bishop to G4. Ayan. Hindi na naman nagustuhan ang tirang yan. Dapat daw ay Knight takes H4 na. Yan na ang right timing na dapat pitasin yan. O kaso hindi pinitas ni World Champ. Nag-bishop G4 lang. Queen F2, King G7, nag-A4. Rook E8, Bishop D1, ayun, to neutralize the bishop. Nag-Rook D7. Kasi pag kinapture ba, capture. Baka ang iniisip kasi ni Ding, yung pawn niya sa H5 ma-atake later on. Kaya ito pinili niya, pero risky pa rin, ano? Nag-A5, naku po, grabe ang lakas ng tirang A5, oh. Simpleng gapang po mga kamatyas, pero fix ang pawn, weak pawn sa A6, weak din ang C4. Tapos yung A5 pa later on, baka may bishop A4 pa, yan tutuhugin. Nag-knight F4. Okay? Bad move na naman ni World Champ. Dapat daw capturein na ito, tapos Rook A takes D1 and Rook E6. Yan. Okay? Para may pangsalubong sa F6, maaaring ganun. So, lamang pa rin ng puti pero hindi ganun kalakihan. Kumpara sa ginawang Knight F4, ayun, natuhog. Natuhog siya eh. Knight D3 pasok, atake sa Reyna, Queen B6. Naku po, mayroon palang mga panghataw na mga pang queen to queen. Bumagsak ang Torre, Queen takes A6. Yun lang. Bagsak ang pawn, may threat pa sa C4, nag-bishop to E2, Rook F5 pasok, Rook G6, King H2 angat, nag-D5 dito, at sinimplihan na lang po ni MVL ng Rook to G5 para talagang lubos-lubos ang exchange kasi naka-threat eh. Rook G5, medyo tinamlay na po or nanamlay dito si World Champ, nag-resign. Grabe, nasuki siya ng mga taga-France. Dalawang taga-France, grabe sinuki ng magka-teammate. Matindi talaga ang sekreto ng magka-teammate na ito, no? Perusia and MBL, grabe kalakas mga kamatyas. Yan po mga kamatyas ang ating mainit na mga nangyari dito sa last round. At silipin natin sino ba ang nag-champion dito sa kanilang bakbakan. Okay, nanguna si Alireza Firouzja. $100,000 ang kanyang napanalunan. At yan po ay mahigit 5 milyong piso mga kamatyas. Napakatindi. Fabiano Caruana second place. Para sa akin, consistent pa rin ang performance ni Fabi. Siya ang defending champion dito eh. Pero para bumaba lang ng isa, consistent pa rin yun. Galing. Malakas talaga sa long game si Fabi. MVL po mga tied sila ni Abdul Satorov with 5 points. At mula kay Pragdananda, Gukesh, Wesley So, 4.5 points. Naging pang-pito pa si Wesley. Okay, wala tayong magawa. Yan talaga ang maximum na eh. World Champion and Nepo 3.5 points. Anish Gili with 3 points. Okay po mga kamatyas. Maraming salamat sa inyong matyagang ipinangsubaybay dito sa malakasang Sinky Field Cup Tournament. At hahanap pa tayo ng mga ma-analyze nating mabigatang laban mga kamatyas. Nakapupulutan natin ng chess improvements, kaalaman sa paglalaro ng chess. Ayan, kung kayo po ay mayroon pang gustong i-request na mga malakasang laban, lapag nyo lang po sa comment section below para makita ko kung interesting talaga, pasadahan natin. Okay? At ano naman ang masasabi nyo sa naging performance ni Wesley, naging performance ni World Champion Ding Liren, at ang naging performance ni Firouzja? Okay po, share nyo naman po yung inyong insights, ang inyong thoughts. Lapag nyo lang sa comment section below. And wag po tayo mag-aaway. Mag-share lang po tayo ng ating mga comments and thoughts. At sa ikauunlad pa rin ng ating paglalaro ng chess. Especially sa ating mga kababayan na taga-Pilipinas. Ayan. At mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay po, muli po nag-iimbita ako sa darating na September 23 ay pasisimulan po ang ating online training, group online training ng beginners, intermediate, and advanced level.
na posted po ang details sa ating Facebook page Kamatsas. Ganun din, detalyadong naipost sa ating YouTube community tab para mabasa nyo po ang kumpletong detalye papaano mag-register mga Kamatsas. Okay po, sa mga gusto namang magpa one-on-one, online and face-to-face, contact lang din po kayo sa amin. Nandun lang din po sa link na pinost namin kung yun ang inyong option. Kontakin nyo po kami sa Kamatsas Messenger. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.